Eagles Vlog. We would like to take this opportunity to thank the following sponsors. Vice Governor Adeline M. Angeles, ER Macro Sub Construction, the Argo Gasoline Station, PPG Builders by Kuya Bobby Gonzalez, Jomate Construction, GTJ Construction, CLM Builders and Design, LDP Construction, BCSI by Michelle Morgan, Mansan Cruiser, Big Islaha, Engineer Gerald Gonzalez, Spas Beach Resort, PM Vertinus Valencia, ANT Resort Bar, Resto Bar, Neighbors Crust, Valenzuela Ultra Fire, Evangeline Sumaira, CPA, Gothic Hardware, Arevalo Specs and Vision Center, Sunshine Karaoke Bar, Ian's High Mountain Resort, Pastoral Hardware, 21, Happy Room, Dream Favor, JV's Yard, Arwa Construction Supplies Trading, Pakwan Waterpool, Petromax, Triangle Ceramics, and to our major sponsors, Sim Insurance, Sim Funerals, Dermaesthetic. Special thanks to Mayor Augusto Libelo, Congressman Lord Alan Velasco, Kuya John Fernandez, Kuya Tonton Uy, and to all of you who are already here, thank you so much for gracing the occasion. To acknowledge Ate Arlene DG Reyes and Kuya Wee, you are acknowledged. Thank you for gracing the occasion.
magandang oras sa lahat ng ating mga kuya, ate, mga bunso na naglipa na dito sa Marinduque at sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ako po si Kuya Eleuterio Bong Rasa Jr., ang Regional Governor ng Marinduque Maticas Region of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Sa isang maikling kwento, ito po ay nasumpungan namin sa Maynila, sa Taguig, sa pamamagitan ng ating dating Charter Governor na si Kuya Bobby Gonzales, sa pamamagitan ng ating kasalukuyang presidente ng Marinduque Morion Eagles Club na si Kuya Arnel Garcia. Sa kanilang pagkakaibigan at sa kanilang koneksyon ay nahikayat ako na sumali dito sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, kasama ang ating dating bukal, Kuya John Fernandez. Kami yung tatlo na siyang nagsimula ng pagbuo ng Marinduque Morion Eagles Club at ginamit namin ang pangalan ng Marinduque Morion Eagles Club bilang pagbibigay patibay sa tradisyon sa lalawigan ng Marinduque kung saan ito mas kilala ang ating Moriones Festival. Ang mga bagay na humikayat sa amin para sumali bilang Agila ay yung palaging binabanggit na underlying principle ng aming organisasyon, yung service to a strong brotherhood. Sa pagkaibigan natin, pakikipagkapatiran, mahalaga na isaisip din natin yung ating pananagutan sa ating kapwa. Hindi lang ang ating sarili. At sa maliit na bagay na maaari mong itulong sa iyong kapwa, ay nakakatulong ka sa ating pamayanan, nakakatulong ka sa ating pamalaan, at nakakatulong ka sa ating bansa. So sa pamamagitan ng aming pagkikipagkapatiran, nailunsad ng mga programang nagbibigay daan upang ang ating mga kaibigan na may kaya o di kaya naman ang ating mga kababayan na mahirap ay nagdadamayan sa panahon ng pangangailangan. So isinusulong namin dito yung mga bagay na nagbibigay ng protection sa kapiligiran, pagdamay sa panahon ng kalamidad, pagbibigay ng tulong na gamot sa mga may sakit o di kaya na may pinansyal na tulong sa mga nangangailangan at ang pagbuhay ng kanilang kamalayan na makisangkot sa mga gawain ng ating pamalaan at higit sa lahat ang pagpapalakas ng balikatan sa pagmamagitan ng pribadong sektor at ng pamalaan upang isulong ang kapayapaan, ang katahimikan at ang kaunlaran ng ating pamayanan at ng ating bansa. Alam mo, pagka ikay naging Agila, yung sense of pride mo matindi. Diba? Pakiramdam mo ay naaabot kamay mo yung may hirap at nagkakaroon ka ng sense of mission. Sapagkat ang pagiging Agila isang misyon, wala kang pakinabang dito, ito'y bahagi ng isang sakripisyo na gagamitin mo yung talino, ang iyong resources, at ang iyong oras. Kaya yung tawag nating tatlong T, no? It's treasure, time, and talent. So kung hindi ka makapag-contribute sa pamamagitan ng iyong resources, ng iyong treasure, ibigay mo yung iyong time. Kung kulang ka sa time, ibigay mo naman yung iyong talent. So flexible yan. At para maging Agila ka, hindi pwede kang midnight na Agila. Talagang dadaan ka dun sa proseso. Mabigat ang pagbubuo ng organisasyon. Nung binuo namin yan sa lalawigan ng Marinduque, naka-link pa kami sa Luzon. So every time na mayroong mga meeting, kinakailangan pumunta kami sa Manila, gagastos kami, mabayad kami sa hotel, at magre-report kami doon sa nakakasakop na region sa amin. At noong mga panahon yan ay NCR2 or National Capital Region 2 ang nakakasakop sa amin. Hanggang sa nabuo yung tinatawag na Calabar Zone. Kaya lang masyadong mas malapit kami sa NCR2 kaya doon kami nanatili hanggang sa ang naging challenge sa amin, bumuo lang ng isang region. Kaya sinikap namin makapagtayo ng iba't ibang club sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Marinduque at nang nabuo namin yung aming club, 6 na club at napadagdag pa yung Taguig City North na aming pinagbulan, nabuo na ang Marinduque bilang isang region. So independent na siya at naka-tie up na siya sa national organization natin, the Fraternal Order of Eagles. Iba't ibang challenges pa, unang-una finances. How to meet your obligations to the national leadership sa mga programa ng national government, lalo na bagay may mga tao ng anibersaryo, kapag may mga special projects sa panahon ng disaster response. In fact, pumupunta pa kami as far as Surigao, Del Norte, Leyte, para maghatid ng tulong. At kapartner natin nung nakaraang panahon
I think that was 2022, pagkatapos nung mapanirang bagyo sa Mindanao, ay dumamay kami sa Surigao del Norte at kasama natin ang Pusong Pinoy. Kaya mas maganda yung naging impact ng ating contribution. Sa ating mga nais na maging aspirante ng nagiging Agila, suriin muna ang inyong kahandaan, yung inyong puso, suriin ang inyong panahon. Kung mayroon kayong sapat na panahon, nagugulin para sa mga gawin ng Agila. At kung ano yung maaari pa ninyong iambag na talino para kayo ay maging asset at hindi liability. Ikalawa, mensahe natin doon sa ibang Agila na bahagyang o malamig ang pagiging kasapi. Palakasin natin at maging aktibo kayo sapagkat doon mararamdaman ang pagiging tunay na Agila. Pangatlo, magsama-sama tayo na palakasin ang kilusan ng mga Agila sa lalawigan ng Marinduque sapagkat kailangan ng ating mga kababayan ang katuwang sa pagtataguyod ng kanilang pangarap. Kailangan ng pamahalaan ang kapartner sa pagsulong ng kanyang programa para sa ating mga kababayan. At kailangan ng ating bansa ang aktibong pakikisangkot hindi lang ng ating mamamayan, kundi tayo mga pribadong sektor upang balikatin natin ang mahamon ng ating kasalukuyang panahon. Kaya sa inyo lahat, inaasahan namin ang inyong pagtugon, makisangkot, maging Agila, maging kuya, maging ate, at itaguyod natin ang kilusan ng mga Agila sa lalawigan ng Marinduque. Ako po si Alexandros Kuya Andrew Iturralde, kasalukuyang Barangay Kagawad at kasalukuyan ding Pangulo ng Tatlong Hari Morion Matikas Eagles Club. Ako ay napasok dito sa Philippine Eagles dahil sa aksidenteng napadaan sa wall ko. So, ni-research ko siya at nakita ko yung kanyang guiding principle na service through strong brotherhood na napakaganda. At nakita ko rin yung kanilang adikain na makatulong sa mga mahirap na ito ba yung hinahanap ko sa isang grupo. So hanggang sa dumating nga ang punto na si Kuya Bong Rasa ay naimbitahan ako upang dumalo sa isang pagpupulong hanggang sa magtuloy-tuloy na hanggang sa maging membro na ako. So katulad ng akin nabanggit kanina, ang nakita ko dito is yung guiding principle talaga nila is napakaganda. Yung service through strong brotherhood. Yung pagtulong sa mga taong nangailangan, sa mga taong nasa laylayan ng lipunan na hindi nahagip ng ating gobyerno. So sila ang nagpupuno ng pagkukulang na iyon. So sabi ko, dapat talagang mapasok na ako sa ganitong grupo. Ang pakiramdam ko ng isang pagiging Agila is nakaka-proud kasi sa lahat ng area kong napupuntahan sa buong Pilipinas, kapag ako ay nakita nilang naka-t-shirt, ay tinatanong nila ako kung talagang ako ay lehitimong miyembro, at ang sinasabi ko naman ay oo, at ang sabi nila, di ba kayo yung mga taong tumutulong sa mga mahihirap? So, nakaka-proud na mapakinggan sa mga tao yon. So, sa pagiging Pangulo ng Tatlong Hari Morion Matikas Eagles Club, marami na po tayong nagawa, marami na tayong natulungan. Mga ano-ano po ito. Nandiyan na po ang kaunahan, yung feeding program natin sa ating mga mahirap na kabataan. Nandiyan din po ang ating tree planting para sa ating kalikasan. Nandiyan din po ang ating optical mission para sa ating mga senior citizen na talagang kinakailangan nila. So nagawan po ng aming club na mabigyan sila ng mga libreng salamin na ito. Nandiyan na rin po ang aming libreng pagpagupit. May nag-request pa kung pwede raw ay kulot, na amin rin naman pinagbigyan. Nandiyan din po ang pagbibigay namin ng mga libreng tsinelas. At ito po, ang kahuli-hulihan din, namigay din po kami ng back to school kit. So, napakaraming kabataan po ang nabigyan namin ng mga libreng tulong mula po ito sa aming sariling bulsa. Ang mga challenges sa pagpasok dito o yung pagiging Pangulo ay ang kung paano mo sila pagkakaisahin lagi. Yung mga aspiranteng magkalaban sa politika na nang dahil dito ay nagkaisa sila, nagsama-sama na sila. So, yun ang mga challenges na talagang kakaharapin mo dito kung paano mo haharapin yung dati mong kasamaan ng loob. Talagang dapat may bumaba ang pride.
So sa loob ng ilang taong kong panunungkulan, talagang marami tayong natulungan. Nais ko muna magpasalamat sa ating mga miyembro ng Tatlong Hari Morion Matikas Eagles Club, ang Tatlong Hari Morion Matikas Lady Eagles Club, at ang Tatlong Hari Morion Matikas Junior Eagles Club. Maraming salamat sa inyo. Walang samang pagsuporta, pagtulong, pagsakripisyo, at pagpapagod. Maraming salamat sa inyo.
to the sounds of DJ Joe SCS. Program. But before that, we would like to take this opportunity to thank the following sponsors for their generosity. To Ma'am Alicia Palma, thank you so much. Ma'am Mina Paez, Sir Reynald Joseph Peña, Ma'am Mercedita Del Mundo, Kimberly Marquez, Ma'am Nancy Castillo, Ma'am Mary Ann Laracas, Sir James Solas, Sir Lamberto Cruzado, Sir Ed Mercene, Engineer Romel Monchano, and to Dr. Antonio Uy. Thank you for your generosity.
We would like to acknowledge the presence of Makati Lady Eagles Club, Ate Lenny P. Zulweta. Thank you for gracing the occasion. Asan po kaya si Kuya Dodi? As well as to our pioneering members, to PM Aurelio J. Jojo Leva III, to former Vice Governor Mark Anthony E. Senyo, and the current Vice Mayor of the town of Buwak. Thank you so much for coming. And to all the pioneering Eagle members of the Marinduque Eagles, we have reserved to you tables for the pioneering members, but as we can see, there are lots of chairs and table available. So it's up to you to be where you want to be, okay? We would like to acknowledge the presence of the legend the Agimat Morion Matikas Eagles Club President, Kuya Arman M. Palma. Thank you, Kuya, for gracing the occasion. And in 5 minutes, we are going to start the program. Feeling sure can lie, baby.
about to start. My dear Ate and Kuya, we would like to ask the presence of our regional officers to please come forward. The all club officers, club presidents, and our special guest, Ate Lenny Rodriguez. Please join our Governor Bong Rasa on their table.